brothers and sisters. Bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ko lang pong i-announce sa inyo. Pag inopen po ninyo yung Facebook, mapapansin po ninyo, inilagay ko na ho doon yung link sa YouTube. Yung Last Days Event Series, yung Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nauna ho nating inilabas yun. At nailagay po natin yung Part 8 and 9 doon ho sa YouTube. Maaaring magtataka po yung iba sa inyo, no? Ano kaya ang kaibahan nung napanood ko sa Facebook at saka doon sa YouTube? Ang ginagawa po natin ganito. Dito po sa Facebook, na-highlight po tayo, mapapansin po ninyo, ginagamit natin itong PowerPoint. At doon ho sa YouTube, dahil ini-edit na po natin, at ginagawa po natin lahat ng paraan para ma-present po yung katotohanan at inilalagay po natin doon sa screen. Kaya mababasa po ninyo mismo kung ano po yung itinuturo ko. Kaya ang gawin po ninyo, yung mga kaibigan ninyo na hindi pa nalalaman at nakikita po yung ating pagtuturo tungkol doon sa Last Days Events, ay paki-share po. At kung pwede ho, i-click nyo yung subscribe para nang sa ganun, sama-sama po tayo na may babahagi yung salita ng Diyos. Bukod dyan sa Last Days Event Series, Part 1 to 9, God willing, sa Lunes, may ilalagay natin yung 11, 12, at maipasok natin ito, no, yung pang 13. Meron din po tayong Last Days Offer of Salvation. Mapapansin po ninyo yan, no? Hindi ko po na ilagay doon sa Facebook, pero sa mga darating na araw, ilalagay po natin yan. Nakalagay po doon, Last Days. Pwede naman po ninyong i-click Last Days Offer of Salvation. Tapos yung Last Days Offer of Salvation Part 1, Part 2, Part 3. Tayo po ay nagbabahagi ng tinatawag na salita ng kaligtasan. Gusto kong ipaalala sa inyo ngayon, nandito na tayo doon sa Part 13. The Last Days Event Series, Part 13 po tayo ng pag-aaral natin ng eschatology. At lagi na ho, pinag-uusapan natin yung daan ng kaligtasan. Gusto kong i-flash natin sa screen itong Matthew chapter 19 verse 16. Babasahin po natin sa magandang balita. Ganito po ang sinasabi. Itong Matthew chapter 19 verse 16 to 26, isa hong napakagandang hamon po ito para doon sa mga tao na hindi pa nagiging maliwanag sa kanila yung daan ng kaligtasan. Ganito po, babasahin po natin ang salita ng Diyos. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong. Ito sabi niya kay Jesus, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Verse 17. Ang ganda ng tanong niya, gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Tuloy natin. Verse 18. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Hinto muna tayo sandali dito sa talatang ito. Kung mapapansin po ninyo, sa 10 utos ng Diyos, yung first 4 may kinalaman sa relasyon sa Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag kang sasamba sa larawan, mangiling kapag araw ng linggo, at pagkatapos ang sabi ng Panginoon, huwag mong babanggitin ang kanyang pangalan ng walang kabuluhan. Hindi po muna binanggit ng Panginoon yung first commandment. Ang binanggit niya lang, kasi may kinalaman sa relasyon sa Diyos, so hindi pa niya tinatalakay yung relasyon sa Diyos, ang tinatalakay pa lang niya, relasyon sa kapwa. Ito para sa tao, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Tingnan natin yung verse 19. Ito sabi ng Bible sa verse 19. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O ipinasok na ng Panginoon yung greatest commandment, no? Tuloy natin, verse 20. Sinabi ng binata, ito sagot ng mayamang binata,
tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Napansin ninyo? Kaya ibinigay ng Panginoon sa kanya yon kasi ang gusto niya buhay na walang hanggan. Ang akala ng lalaking ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, doon siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po ninyo, no? Ang sagot niya, tinutupad ko na pong lahat yan. Ibig sabihin, bagamat natutupad na niya yung mga utos ng Diyos, sa kanyang puso alam niya, wala pa siyang buhay na walang hanggan. Kaya lumapit siya sa Panginoong Hesus. Kaya ang tanong niya, tinutupad ko na pong lahat yan, ano pa po ang dapat kong gawin? So para sa kanya talaga, gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng self-effort o yung sarili niyang kalakasan. Tuloy pa po natin. Ito sabi ng verse 21. Kung ibig mo maging ganap o perfect no, in the sight of God, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo na iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sabi ng Panginoon sa kanya, sagot ni Jesus. Isa-isahin po natin to. Gusto kong maging maliwanag sa atin to, no? Kasi baka akalain natin, tinuturuan ng Panginoon ng tao na ibenta yung kayamanan pagkatapos ibigay sa mahirap para ho siya mapunta sa langit. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Liwanagin natin, ha. Sabi ng Panginoon, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian. Matapos mong ibenta yung ari-arian mo, ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. So naibenta niya na. Tapos yung pera, ipapamahagi niya. Yung kanyang pinagbilhan sa mga dukha. Kapag ginawa mo iyan, hindi sinabi ng Panginoon, pupunta ka ng langit. At hindi rin sinabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wala pong ganong sinabi ang Panginoon. Ang akala po ng ibang tao, nagtuturo si Jesus, na pag namigay ka ng maraming bigas, nagbigay ka ng maraming pera, at tumulong ka, lalong-lalong ngayon may pandemic, pupunta ka ng langit. Hindi po yun ang pinangako ng Panginoon. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, ha? Sabi noon, pag ipinagbili mo na ang iyong ari-arian, ipinamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So sa madaling sabi, hindi siya pinangakuan ng Panginoon pag naibenta mo na at ibigay sa may hirap, pupunta ka ng langit. Ang sabi ng Panginoon, yung ginagawa mong pagtulong, maire-record yun sa langit. At yung record na yun, yun ang magiging kayamanan mo sa langit. Tutumbasan ng Panginoon ng kayamanan kasi meron pong tunay na kayamanan sa langit. Mauuna yung kanyang kayamanan sa langit. So ibig sabihin, sino mang tao, mananampalataya o hindi, kapag tumutulong sa kapwa, yung kanyang ginagawa, nakarecord ho sa langit yun. Tutumbasan yun ng Panginoon. I-reward ng Diyos. Kung pupunta siya ng langit. Nasaan yung pagpunta sa langit? Nasaan yung buhay na walang hanggan? Ang umakyat pa lang, kayamanan. Titingnan ninyo, nauna yung kayamanan. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, ano yung ginawa niya? Binente ari-arian, ipinamahagi sa dukha. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi sinabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wala pong buhay na walang hanggan na ibibigay sa taong namimigay ng kayamanan. Ang pinangako ng Panginoon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, tingnan ho ninyo yung kasunod. Nandirito po yung buhay na walang hanggan. Bumalik ka at sumunod sa akin. Nandoon po yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, nakasalalay sa kanyang pagbalik sa Panginoong Hesus at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kasi si Jesus, alam natin, Diyos na nagkatawang tao. Dapat mas mahal mo si Jesus kaysa kayamanan. Dapat mas mahal mo si Jesus
kaysa anumang bagay na tinatangkilik dito sa daigdig. Handa ka dapat iwan ang lahat para lamang sumunod sa Panginoon dahil nasa sa Kanya yung buhay na walang hanggan. Tingnan natin yung susunod na talata. Ang sabi rito sa 22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ayun. Yun ang matinding challenge doon. 23. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Tingnan natin sa English yan, sa King James Version. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Nakita niyo, no? Mahirap ho sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Naalala ko yung isang Kristiyano. Siya po'y nagbahagi ng ebanghelyo sa isang taong mayaman. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng taong mayaman. Pagkatapos siya mag-share, pinapasok siya, yung mga manggagawa, hinayaan siya, pinahintulutang mag-share ng gospel. After 3 weeks, ang ginawa niya, nagturo siya ng ikapo. Isipin mo yung tithes ng 5 million. So ang ginawa ng may-ari na nagpapasok sa kanya, tinapos na yung Bible study. Pastor, okay lang ho na hindi na kayo bumalik dito. Bakit? Isipin mo, no? 10% pa lang, malulula na eh. Doon pa lang ho, ito pinibebenta ng Panginoon lahat eh. Kaya ang sabi niya, balikan natin yung magandang balita. Kaya sabi niya, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. No? Mahirap daw makapasok ang mayaman doon sa kaharian ng Diyos at talagang mahirap maghari ang Panginoong Diyos sa mayayaman. Hindi ho nagtuturo ang Panginoon ng ganito. Lahat ng mayaman hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Mali. Si Abraham mayaman, si Isaac mayaman, si Jacob pinayaman ng Diyos, si Joseph bagamat naging alipin, pero alam natin naging governor, pinasagana ng Diyos. Si Solomon mayaman ho. Hindi ho nagtuturo ang Panginoon na kapag mayaman, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po yun ang itinuturo ng Panginoon. Ang sinasabi lamang ng Panginoon, mahirap sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pwede pong pumasok sa kaharian ng Diyos ang mayayaman. Tuloy po natin, verse 24. Ang sabi rito, at sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makararaan ang kamelyo sa butas ng karayom, kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ang kita nyo, no? Mas madali pa raw ang isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom, kaysa sa isang mayaman na pagharian ng Diyos. Meron po akong nakitang isang jeep na may drawing sa gilid. Yung drawing doon sa gilid, meron pong isang camel doon. At pagkatapos ang kwintas ng camel, yung tinatawag na karayom. Nakakwintas doon sa leeg ng camel, karayom. Naalala ko itong talatang to sa Matthew 19:24. Naalala ko sinabi ni Jesus, mas madili pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun, hindi ho literal yun eh. Paliwanag ko lang ho, Sa mga taga Maynila ho, lahat po tayo ay pamilyar sa Intramuros. Kapag ikaw ay pumunta sa Intramuros at nakatalikod ka sa Manila City Hall, yung mga taga Manila, alam po yung tinutukoy ko, bago ka pumasok sa Intramuros, dadaan ka doon sa pader kasi ang Intramuros, yan ay walled, city nung araw eh. Yan yung ginawang capital ng mga Kastila nung panahon sila naghahari dito. Kaya meron diyang Manila Cathedral at meron diyang Palacio del Gobernador. Kasi yan po yung kanilang yan po yung kanilang teritoryo. So walled po siya, walled. Merong wall. Mapapansin po ninyo, kagaya sa Jerusalem, halos ganun mapapansin nyo may main gate ho dyan, naglalabas-masok po yung mga sasakyan. Wala na nga lang gate, kasi bukas na siya. Ang Israel ho, ganun din. Yung kanilang, nung panahong sinasabihan ni Jesus, yung pader doon sa Jerusalem, yun po may mga main gate ho yun.
At sa kaliwat kanan, meron naman ho doon na archetype. Yung archetype na daanan po ng mga tao. Pag ganun ho, arko. Kagaya nung papasok doon sa Intramuros. Yung sa Intramuros nga, mataas eh. Pero nung panahon ng Panginoong Hesukristo, na uso yung gera, na nakakabayo yung mga tao, ang ginagawa po nila, yung pasukan na yon na archetype, pwede pong pumasok lang doon isang tao, tapos waldo yun. Mahaba yung parang tunnel. Pag sinarado na po yung tinatawag na main gate, bago lumubog yung araw, yung camel ho na mga nagtatravel, ayaw na ayaw ho ng mga traveler na masasaraduhan sila ng main gate. Bakit? Kasi pag nasarado na po yung main gate, wala silang choice kundi bumaba sa camel, pumila doon sa tinatawag na archetype na daanan na yon, at ang gagawin nila, lahat ng mga gamit na nakalagay doon sa likod ng camel, ibababa po yun nung amo ng camel, at uuna hong dadalihin yun sa loob. Yun ho yung figure na sinabi ng Panginoon dito, metaphor. Sabi ng Panginoon, yung mga kayamanan mo, ibenta mo, ibigay mo doon sa mga dukha. Mabuti pa sa isang kamelyo, kasi yung camel, nakahanda siyang i-unload lahat. Kung ano man yung treasure na nasa likod niya, ano man yung dala-dala niya, nakahanda yung camel, okay lang, kahit alisin sa kanya ng amo niya yun, hindi siya magre-reklamo eh. At pagkatapos unang papapasukin yun doon. Ngayon, yung amo niya, hahawakan yung camel ho, hindi siya kakasyang pumasok doon nang nakatayo. Papasok lang siya doon sa archetype na yon ng paluhod. At ang tawag nila doon sa archetype na entrance na yon ay ovenidel or butas ng karayo. So yung camel, wala siyang choice kundi ibigay lahat sa amo niya at paluhod. Susunod siya sa amo niya at papasok siya sa butas ng karayo. Kasi mataas siya kaysa sa amo niya. Yun yung sinabi ng Panginoon. Mas madali pang makaraan o makapasok ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Naku, totoo po yun. Huwag po kayong magagalit sa akin, ha. Tama naman yung panawagan ng Pangulo natin ngayon. Doon sa mga mayayaman, alam ho ninyo sa totoo lang. Dapat ang ginawa ng mga kumpanya, total kumita naman sila ng milyon-milyon. Sila na tumulong sa gobyerno, dapat tumawag na lang sila sa gobyerno. Huwag nyo na pong alalahanin yung mga empleyado namin. Kami na po bahala sa kanila. Kung 2 buwan lang ho yan, sisweldohan namin sila, bibigyan namin sila ng sako-sakong bigas, hindi na po kayo mamumroblema. Kung lahat lang ng mayayaman, ganun ang ginawa, hindi ho nagkakagulo ang bansang Pilipinas, lalo na ang gobyerno natin, sa pamumudmudho ng pagkain at ng pera. Kaya lang, yung mayayaman ho, pag nabawasan yung milyon nila, hindi sila makakatulog. Kapatid, bigyan kita ng truth para maintindihan mo. Walang taong namatay na may daladalang kayamanan sa langit. Lahat po ng kayamanan natin, kung meron man, iiwan po natin dito. Ipinanganak tayong hubad, haharap tayo sa Diyos na walang kahit anong daladala. Tama yung sinabi ng Panginoon, mas madali pa sa isang kamelyong makapasok. Tingnan po natin yung verse 25. Ito sabi ng salita ng Diyos sa verse 25. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Oo nga naman, sino maliligtas? Magandang tanong. 26. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ayun. So ang kaligtasan, hindi yun sa pamamagitan ng pagsunod sa utos, hindi yun sa pamamagitan ng pagbenta ng mga ari-arian, hindi po magagawa ng tao yung kaligtasan. Wala po siyang kakayahang iligtas ang sarili niya.
Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tingnan natin yan sa ang Biblia. Ganito sabi sa ang Biblia. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Dadapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Tingnan natin sa New King James Version yan. Ito sabi, Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. Kita nyo? But with God, all things are possible. Tingnan natin sa NIV, New International Version. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ganun din, no? O ibig sabihin, ang kaligtasan, imposible yan sa tao. Subalit, walang imposible sa Diyos. Tandaan po natin ang tanong na lalaki, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam nyo, sino sumagot niyan? Si Juan. Tingnan nyo sa 1 John chapter 5. Pag pinag-usapan yung buhay na walang hanggan, verse 12. Ito sabi ng 1 John 5:12. Sa magandang balita, tingnan po natin. Babasahin natin. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Verse 13. Tingnan po natin yung verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya tama, ang buhay na walang hanggan, di kaya ng tao. Diyos lang, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Tayo pong muli ay manalangin. Kung meron pong tao na umaasa pa rin sa kanyang kayamanan para pumunta ng langit, ang good news, di mo na kinakailangan benta kayamanan mo, bigay sa may hirap. Tumulong ka lang sa empleyado mo, okay na yun. Tumulong ka lang sa kapwa mo, sa mga nangangailangan. At pagkatapos, pagsisihan yung kasalanan, talikuran yan, humarap sa Diyos, tanggapin si Kristo. Ganun ho kasimpleng kaligtasan. Ang kaligtasan nakabase ho sa Diyos. Aminin natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So sa simpleng panalangin ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo sa ating puso bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Tayo po'y sabay-sabay na manalangin. Amang Diyos, salamat po kay Kristo Jesus na kasalalay ang pagkakaroon namin ng buhay na walang hanggan. Hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili. Hindi namin kayang pumunta ng langit. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa paggawa ng mabuti. Yan po ang itinuro mo sa iyong salita. Kaya naman nagpapakumbaba kami. Hinihiling namin na si Kristo Jesus ang maghari sa aming puso, sa aming buhay, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang Panginoon, bilang Diyos at bilang tagapagligtas ng aming buhay. Isinasaalang-alang namin, Panginoon, ang iyong pagkapako sa krus, ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay, at diyan nakasalalay ang aming kaligtasan at ang pagkakaroon namin ng buhay na walang hanggan. Isinasalig namin sa iyo, Panginoon, ang aming buong pananampalataya at pagtitiwala. Alam po namin na ang buhay na walang hanggan ay regalo mo sa amin. Tinatanggap namin ang iyong regalo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Kung kayo po pinanalangin niyo at isinalig po ninyo yung inyong pananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin meron na kayong buhay na walang hanggan. Good news po yun. Nakaranas na kayo ng tinatawag na kaligtasan. Praise the Lord. Tuloy po tayo sa pag-aaral natin itong The Last Days Event Series po natin ng Part 13. Meron lang pong ilang bagay na liliwanagin natin. Ang doctrine po ng Bible may rapture. Huwag po kayo maniniwalang walang rapture. At pupunta po tayo dito sa The Last Days Events. According to Paul, ilalatag ko lang po ito ng maliwanag. Maigsing-maigsi lang po ito. Babasahin ko, pero this time, i-illustrate natin ng mas maliwanag. Ito po, alam na po natin,
Etong tinatawag na illustration natin na the wrath of God, 7 years, alam na po natin yan. Kabisado na natin yan. Alam na rin po natin itong tinatawag na the grace period of God, the grace of God, kabisado na po natin yan. From the cross hanggang dito sa tayo ay marapture. At ang turo ho ni Apostol Pablo, no, ito, ilalagay po natin itong letter A. Ito pong letter A natin, ito po yung last days events na tinawag din ni John the last hour. So dito na po tayo, no. Actually yan, tuldok na lang dapat yan, pero para lang makita natin itong letter A. Yan pong letter A natin, ang title po natin dyan, last days events, no, last days events. Titingnan po natin yan. Pangalawa, itong makikita nyong letter B, ito naman po ay nakatutok dito. Yung letter B, yan po yung tinatawag nating rapture. Okay. Mapapansin po ninyo, yung rapture ho, yung arrow pataas. At pagkatapos pababaho, si Jesus pababa, magsasalubong sa air. Kaya dito sa air, kasi tinawag si Satan, Prince of the Power of the Air, prinsipe ng hangin, no? Prince of the Power of the Air, para ipakita sa kanya na wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang karapatan dun sa ere. Kaya nga after the rapture, dahil wala na si tayo dito, no. From the air, bababa na si Satanas. After the rapture, malalantad na ho yung suwail. Ipapaubaya na sa kanya ng Panginoon, no. Sige dyan. At doon ho, yun ho ay gagawin ng Panginoon para iligtas tayo sa puot ng Diyos. Tatandaan po natin, isa sa purpose ng rapture para iligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya tayo ho, yung mga namatay na kay Kristo, aakyat ho sila sa langit. At pagkatapos, si Jesus bababa, no, sa ere, tayo naman ng mga nabubuhay, sasalubong sa Panginoon. Sa susunod na mga pag-aaral, pag-uusapan natin yung resurrection, tsaka na natin pag-uusapan yun. So letter B po yan. Yung letter C naman natin, ito yung tribulation period. From here to here, no? Mapapansin po natin yan, tribulation period. At yung letter D naman, ito yung Great Tribulation. Yung tribulation, first 3.5, tribulation. Yung another 3.5, Great Tribulation. So A, last days event. B, rapture. C, tribulation, first 3.5. D, yung last 3.5, Great Tribulation. And then, letter E. Ano tong letter E? Dito naman sa letter E, dito naman papasok yung tinatawag na second coming. Yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya second coming yan, kasi yung first coming niya dito, pinanganak siya, no? At ayun ang first coming. Tapos ito naman, second coming. So iba po yung rapture. Bagamat kasama to doon sa tinatawag na blessed hope. Yung rapture, blessed hope po yan, ng New Testament saints. Yung second coming, blessed hope naman yan, ng tribulation saints. So, tandaan po ninyo ha, A, last days events. B, rapture. C, tribulation period. D, great tribulation. And E, second coming. Okay, babasahin ko po. The last days events according to Paul. Yun po yung title niya. Ang text natin, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Punta tayo sa letter A. Letter A. Last days events. Verse 1. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin. Ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, verse 2, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Second coming. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong pagadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon, second coming, ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Verse 5, hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na sa inyo ito, nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa, at alam ninyo kung ano iyon.
Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihan ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. So ito po yung mga mangyayari doon sa tinatawag nating last days events. Ngayon, pagkatapos po ng lahat ng mga pangyayaring ito, ang susunod ho dyan, yung rapture. Ito po yung sabi, dito na ho tayo, sa rapture. Letter B. Ang sabi ng verse 7b, kung maalis na ang humahadlang. Ayun na. So pag naalis na yung humahadlang, yung pong talatang yon sa 7b, yun po ay tumutukoy sa rapture. Kaya nga importante pag-aralan natin yung salitang maalis. At yung rapture po ay isinulat ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 hanggang 18. Ganito po ang sabi niya sa rapture. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ito yun. Bababa ang Panginoon mula sa langit. At ang sabi pa ng salita ng Diyos, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Ang ganda po nun, no? Nasa heaven na sila, oh. Tapos pagdating nung bababa sila dito, bibigyan sila ng resurrected body at sasalubong sila sa Panginoon. Pagkatapos, verse 17, tayong mga buhay pa ay titipunin. Sabi ng ibang salin, aagawin niya sa ulap. Yun yung caught up, yung Greek harpazo, sa Latin Vulgate, rapemu, rapio, rapturo, English rapture, at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Verse 18, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral na ito. So na-rapture na tayo. Yun ho yung doctrine. Binasa ko lang po yung sinabi ni Pablo. Ulitin ko. Ang doctrine, rapture. May rapture. O ito yung rapture. Pagkatapos, punta na tayo sa letter C. After the rapture. First 3.5 tribulation. Ito po yun. First 3.5 tribulation. Sabi dito ng Bible, verse 8a, pagkatapos ng rapture, maalis yung umahadlang, 8a, malalantad na ang suwail. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Bakit? Kasi poseso siya ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, pakinggan po ninyo ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang. Kaya nga ho, yung puot ng Diyos ay nag-umpisa ho yun nang pinabayaan ng Diyos ang sanlibutan na malinlang ng Antikristo. Doon ho nag-umpisa yung puot ng Diyos. Yung full force of the wrath of God dito sa last 3.5 years. Pero hindi po nangangahulugan na dito ho, wala pa yung puot ng Diyos. Biro mo, buong mundo na daya. Ang inalis lang ng Panginoon yung mga hindi na daya. So yung mga maiiwan na daya at magugulat sila. Kaya lahat ng papasok ko dito after the rapture, tatawagin silang tribulation saints. Pag binasa ko ho sa inyo sa Bible, alam ho ba ninyo, lahat ng mga saints dito, yung mga talagang mga santo, yung mga talagang nagpakatatag sa kanilang pananampalataya at hindi nagpatatak nung tinatawag na yung sa 666. Lahat po yan, pupugutan ng ulo. Yun lang yung paraan para makarating sila sa langit. Yung mga hindi mapupugutan ng ulo pero walang tatak, makapagtatago ho yun.
Wag ho nating isipin na buong mundo masasakop po ng Antikristo. Para lang yung panahon ng hapon. May mga pulo dito na hindi napasok ng hapon. Hindi ho lahat high-tech, hindi ho lahat computerized. Ang palad ng bansang Pilipinas, hindi tayo ganun ka-high-tech. Naunahan po tayo ng China. So hindi po lahat ng bulubundukin sa atin. May cellphone, hindi lahat. Kaya hindi po lahat matatatakan. Gusto ko maging maliwanag yon. Meron at meron makakalusot po dito ng mga tao. Hindi mauubos ang mga tao dito. Meron at merong lulusot dyan. At papasok doon, makikita nila yung second coming, at pagkatapos makikita nila yung establishment of God, literal kingdom ni Jesus Christ, yung tinatawag na millennium. Ayoko ho munang lampasan doon. Punta muna tayo dito sa sa 3.5 tribulation. Sabi dito, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat, verse 11, hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y maninlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Amen. So, ibig sabihin, may mga tao na pinaubayan ng Panginoon dito dahil ayaw nila sa katotohanan. Pero alam ho ba ninyo, maraming magigising na mga tao dito at sasabihin na, eto na yung sinasabi ng mga Kristiyano. At patutunayan ko sa inyo, nandiyan dyan pa rin yung Holy Spirit, at nandiyan dyan pa rin yung Gospel, at nandiyan dyan pa rin yung born again, nandiyan dyan pa rin yung biyaya ng Diyos sa gitna ng kanyang puot. May mga tao pa rin maliligtas. Ipoprove ko po sa inyo yun. Kasi ang madalas po pag pinag-uusapan itong 7-year tribulation, laging kahindig-hindig, kagimbal-gimbal, yung mga hindi ho. Napakaganda po ng plano ng Diyos. Actually, yung 7 years na, sabi ko nga sa inyo, tuldok lang yan kumpara doon sa 2,000 years at kumpara doon sa 1,000 years. Tuldok lang yan. Pero yan yung pinakamahalagang tuldok doon sa plano ng Diyos. Bakit? Kung yan yung paraan para magising yung maraming kaluluwa at tumanggap sa Kanya at mas gustuing magpapugot ng ulo, bakit hindi? Kasi ayaw nila ng biyaya o ito para sa inyo. Tingnan natin. Sa 3.5 years, letter D, letter D, second 3.5 Great Tribulation. Dito na ho tayo. Ano naman mangyayari dyan? Ang mangyayari, eto pong suwail o yung Antikristo, ang sabi ng verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao. Nako, lahat ng reliyon, wala na. At ipinilalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos. So malamang-lamang yung templo ng Diyos gawa na rito. Alam ho ninyo, isa ho sa, sabi ko sa inyo, di ba? Kung dito ho magagawa yung templo ng Diyos before the rapture, gagawin yung templo, kilabutan na ho tayong lahat ng mga Kristiyano. Kasi ngayon ho, nagkukumahog na ang mga Israelita gawin yung templo. Ang purpose po nila, kaya nila ginagawa yung templo, kasi naniniwala sila, the Messiah is coming very, very soon. Yun po yung purpose nila, kaya nila ginagawa yung templo dito sa panahon natin ito. Ang hindi nila alam, yung templong kanilang ipagagawa, ang uupo doon, hindi si Kristo, kundi yung Antikristo. Yun ang hindi nila alam. Kaya, ang tawag po doon, third temple. Yung fourth temple, gagawa na po noon si Jesus na gagawa ng kanyang fourth temple. Amen. Sabi rito, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao, pinapalagay na banal, itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Yun yung huling paghihimagsik. Sasabihin niya, ako ay Diyos. At yun ang magti-trigger sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil ito ang gagawin nito, kakatayin na niya yung mga tao na nandito. Maraming mga tao magtatago, magtutulungan na ho yung mga tao kung paano magtago, kung paano mabuhay. At meron akong good news sa inyo, hindi ho lahat ng tao mauubo sa Great Tribulation. Meron at merong matitira dyan. Kasi ang sabi ng Panginoon, pagbaba niya, paghihiwalay niya mga bansa, yung sa kanan, yung mga tupa, sa kaliwa, yung mga kambing. So ibig sabihin, may mga dadatnan pa rin ng Panginoon na mga mortal na mga tao dito makaliligtas sa Antikristo. Hindi po everywhere present ang Antikristo. Gagamitin niya lang ang computer para habulin yung mga tao. Kaya nga, yun lang ang parang para malaman niya kung nasan yung tao eh. Sa pamamagitan ng sa paniniwala ko, microchip. Yun lang ang paraan para ma-detect kung nasan yung tao. Ngayon, punta tayo sa letter E. Ito yung letter E, yung tinatawag na second coming.
Kung magkagayon, matapos itong Great Tribulation, 8b, kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Amen. Ngayon, pagkatapos siyang second coming, dumating ang Panginoon, winasak niya, establish niya yung kanyang millennium. Hindi na ho diniscuss ni Paul. Ang diniscuss niya na, lalagay ko ho dito sa letter F, yung tinatawag na words of encouragement. Basahin ko po sa inyo. Yung letter F, words of encouragement. Dapat kaming magpasalamat sa inyo tuwing dahil sa inyo, dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Doon natapos po natin yung buong tinatawag na 2 Thessalonians. Nakita po natin yung outline niyan. Mapapansin po natin sa 2 Thessalonians, diyan ho ipinakita sa atin ng Biblia na sa loob lamang ng isang chapter ng 2 Thessalonians chapter 2, ipinakita sa atin kung anong mangyayari sa last days. Ipinakita sa atin kung kailan magaganap yung rapture at pinakita sa atin kung anong mangyayari doon sa first 3.5 and then the last 3.5 hanggang doon sa second coming. Tandaan po natin, ito po yung revelation ng Panginoon kay Paul. At si Paul ho walang hawak na New Testament. Ang hawak-hawak ni Paul, Old Testament, the book of Daniel. And aside from that book, ang claim ni Paul, it is because of the Lord's own words. Dahil sa salita ng Panginoon, kaya niya po ito tinuturo. Mga kapatid, muli, you are blessed. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kayo po ay pinagpala ng Panginoon, allow me to bless you more. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you shalom in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi mga kapatid.